Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group, maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Information Drive ng Public Safety Mutual Benefit Fund Incorporated or PSMBFI, dinaluhan ng mga tauhan ng Eastern Police District. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Jenna May Dolor. Ang trabaho ng kapulisan na paglingkuran at protektahan ang ating mga mamamayan ay isang sakripisyong hindi matatawaran. Kaya naman hangad ng Eastern Police District katuwang ang PSM-BFI na pagsilbihan naman ang mga nagsiservisyo sa ating bayan. Isang information drive ang isinagawa ng Public Safety Mutual Benefits Fund Incorporated o PSM-BFI sa mga tauhan ng Eastern Police District na ginanap sa EPD Multipurpose Hall. Ito ay pinasinayaan ni retired Police Brigadier General Radel De Leon Ramos, Vice President for Operation ng PSM-BFI, kasama si Police Brigadier General Aden Tupas Lagradante, District Director ng Eastern Police District, at mga miyembro ng EPD Command Group, mga Chief of Police at iba pang opisyales ng EPD. Ang nasabing info drive ay dinaluhan ng mga kasapi ng EPD uniform at non-uniform personnel mula sa 4 na himpilan ng pulisya ng EPD, DMFB at maging sa district headquarters. Sa naganap na info drive proper ay binigyang kaalaman ang mga tauhan ng EPD patungkol sa mission, vision at ano pa ba ang kahalagahan ng pagkakaroon ng insurance ng ating kapulisan, lalo na at laging nasa panganib ang kanilang buhay. Nagpapasalamat ako sa ating PSMBFI dahil sa binibigay na tulong sa ating kasamahan, sa ating organisasyon na mga benepisyo, lalong-lalo na itong insurance na kanilang ino-offer. Tapos yung Medicare ngayon na bago. Maraming salamat po, PSMBFI. Binigyang diin dito kung paano ba nakakatulong ang PSM-BFI sa pagbibigay proteksyon sa serbisyo ng kapulisan habang sila ay gumagawa ng tungkulin na panatilihing ligtas ang ating mga kababayan. Natalakay din ang iba't ibang benepisyong kanilang makukuha sa oras ng pangangailangan. Ini-encourage ko po kayo na mag-join o mag-member dito sa ating PSM-BFI. No? Ito po ay itinatag ng ating kapulisan para sa ating mga personnel, sa ating mga pulis. At ito yung mga benepisyong makukuha po natin dito ay tailored fit sa pangangailangan ng isang pulis. No? Alam po natin kung gaano ka-delikado o ka-risk yung isang trabaho or profession ng isang pulis. Alam naman natin na hindi naman matatambasan ng pera yung buhay ng isang pulis, pero naniniwala po kami na yung halaga o benefits na makukuha ng isang membro ay sapat sa kanilang pamilya upang makapagsimula ulit sila. Hangad ng PNP at PSM-BFI,
Napataasin ang moral ng bawat miyembro ng pambansang pulisya. Kaakibat ang pagprotekta sa kanilang kaligtasan at kapakanan. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Proactive inspection at implant sa likop na isa katuparan ng Regional Internal Affairs Service NCR na ginanap sa Regional Mobile Force Battalion sa NCRPO. Patrolwoman Maria Danica Bungo sa report. Naisa katuparan ng Internal Affairs Service NCR ang proactive inspection at implant sa likop sa Regional Mobile Force Battalion NCRPO sa pamumuno ni Police Colonel Celso M. Rodriguez, Force Commander. Layunin ng inspeksyon sa ilalim ng implant sa likop na tiyakin na ang mga pulis ay aktwal na nasa tungkulin, sumusunod sa umiiral na pulisiya at walang sangkot sa iligal na gawain gaya ng 1530. Illegal na pagbabodyguard, awol, at hindi otorisadong pag-alis ng bansa. Isinagawa ang aktibidad sa pangunguna ni Police Colonel Virgilio P. Bagid, Deputy RD Rias NCR. On behalf of our Regional Director, Police Brigadier General Alberto Villapando, we are here in the ground for proactive inspection of Regional Mobile Force Battalion. Or yung mga nag-render ng extra service out of their usual duty. Especially yung mga miyembro ng kapulisan na hindi na nakakapag-perform ng kanilang duty bagkus sa ibang kaparaanan, doon sila nag-perform ng kanilang supposed to be duty sa PIT. Gusto ko lang iparating na yung ginawa natin ngayon is this is what we call proactive inspection or announced or scheduled inspection na ginagawa ng IAS upang malaman ang compliance ng PNP units and personnel to the applicable rules and regulations ng PNP, especially on the administrative, operational, and logistical requirements. Yung especially yung kanilang grooming, compliance with the tamang bihis, their operational readiness, and logistical requirements like yung mga firearms, we have to account them and to determine if they are really according to the standards of the PNP. Bilang patunay ng buong suporta ng pamunuan sa advokasya para sa malinis, disiplinado at profesional na serbisyo. Ang implant sa likop ay nakaangkla sa PNP-focused agenda ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na palakasin ng disiplina, integridad at profesionalismo ng PNP. Alinsunod sa PNPO Plan Disiplina at Republic Act No. 8551, tungo sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa NCRPO Camp Bagong Diwa, Bicutan, Taguig City at sa pamumuno ng aming Regional Director NCRPO, Police Major General Anthony A. Abrin at sa aming butihing Force Commander, Police Colonel Celso M. Rodriguez. Ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Bungo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bungo. Mahigit 7,000 pulis at iba pang security forces nakahanda na para sa seguridad ng Dinagyang Festival 2026. Ito ay upang masiguro ang kaligtasan ng bawat dadalo sa naturang aktibidad. Magbabalita dyan si Patrolwoman Lynette Sablon.
Mahigit 7,500 police at iba pang security forces ang i-deploy ng Police Regional Office 6 upang tiyakin ang kapayapaan at kaayusan sa nalalapit na Dinagyang Festival 2026. Ito ay kasunod ng isinagawang send-off ceremony sa Iloilo Freedom Grandstand sa ilalim ng pamumuno ni Police Regional Office 6 Regional Director Police Brigadier General Josefino D. Ligan bilang bahagi ng pinigting na paghahanda at implementasyon ng komprehensibong security plan na sasaklaw sa Iloilo City at mga karatig lugar. Dumalo rin sa aktibidad sina Iloilo City Mayor Raisa Maria Lourdes Trenes Chu at Provincial Administrator Dr. Raul N. Banyas na kumakatawan kay Governor Arthur Tota Defensor Jr. bilang patunay ng buong suporta ng lokal na pamahalaan sa mga hakbang ng Philippine National Police at mga katuwang nitong ahensya. Nakiisa rin ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at iba pang force multipliers. Napok din sa okasyon ng parada ng mga sasakyan at kagamitang gagamitin para sa seguridad, rescue operations at traffic management, patunay ng kandaan at matibay na koordinasyon ng mga ahensya para sa okasyon. Patuloy ang Police Regional Office 6 sa pagtupad ng tukulin sa pagserbisyo sa publiko upang matiyak ang kaligtasan ng mamamayan at ang maayos na pagdaraos ng Dinagyang Festival 2026. Mula rito sa Western Visayas, ako inyong PNN correspondent, Patrolwoman Nanette Sablon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sablon. Mahigit kumulang 2.52 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo ang nasabat sa checkpoint operation ng Regional Mobile Force Battalion 10 sa Bukidnon. Patrolwoman Jane Rose Bohol magbabalita. Ng mga otoridad ang 63 master cases ng hinihinalang smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng humigit kumulang 2.52 million pesos sa isang checkpoint operation sa Barangay Umunay, Damulog, Bukidnon nitong January 22, 2026. Nasabat sa Regional Border Control Point ng 1003rd Maneuver Company, RMFB 10, katuwang ang Damulog MPS, Bukidnon Provincial Intelligence Team, Provincial Highway Patrol Team Bukidnon, 2nd Bukidnon PMFC, at 1003rd Maneuver Company RMFB 10. Ang truck at naaresto ang dalawang suspect. Nahuli sa operasyon ang mga suspect na sina alias Al, 54 na taong gulang, may asawa at driver ng sasakyan, residente ng Jose del Man, Zamboanga del Norte, at si alias Renz, 21 anyos. Binata at truck helper, residente ng Siraway, Zamboanga del Norte. Ayon sa ulat, pinara ng mga pulis ang isang green and gray Isuzu Elf van na bumabiyahe mula Takurong Sultan Kudarat patungong Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City. Walang makapagpakita ng valid na driver's license ang driver, kaya nag-request ang otoridad na buksan ang cargo compartment ng truck at tumambad sa kanila ang ilang master cases ng Canon White cigarettes na nakasalansan sa loob ng sasakyan at walang kaukulang government health warning stickers, dahilan upang arestuhin ang mga suspect. Ang dalawang suspect ay dinala sa Damulog Municipal Police Station para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Samantala, ang mga nasamsam na sigarilyo at ang sasakyan ay ipapasa sa Bureau of Customs sa Taguluan, Misamis Oriental para sa wastong pagproseso. Pinuri ni Police Brigadier General Christopher N. Abrahano ang mabilis at magkakaugnay na aksyon ng mga unit at iginiit na mahalaga ang pinaigting na border checkpoints upang mapigilan ang kontrabando at mapanatili ang kaayusan at seguridad. Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bohol. Lalaking nagtangkang magpasok ng illegal na droga sa Lucena City Jail, arestado ng pulisya. Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolman Don Brosas. Ito ang isang lalaki matapos mabuking sa tangkang pagpupuslit ng humigit kumulang 4 na gramo ng shabu para sa kanyang kapatid na nakakulong sa lock-up jail ng Lucena City Police Station sa Barangay 5, Kamakalawa ng hapon. Ayon kay Quezon Police Provincial Office Director, Police Colonel Romulo Albacea, kinilala ang suspect na si alias Philip, 28 anyos ng Barangay Dalahican. Napansin ng jail officer ang kahina-hinalang kilos ng suspect habang dumadalaw dakong alas 3 ng hapon.
Sa inspeksyon, natagpuan sa loob ng isang kaha ng sigarilyo ang hinihinalang shabu at ilang drug paraphernalia. Inamin ng sospek na inutusan siya ng kanyang kapatid kapalit ng 500 pesos. Nahaharap ang sospek at ang kanyang kapatid sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Brosas. Sa puspusang operasyon ng pulisya kontra illegal na droga, arestado ang 2 drug suspect sa anti-illegal drug operation ng mga otoridad sa Eastern Visayas. 537,000 pesos na halaga ng illegal na droga nasamsam. Tinutukan niya ni Patrolman Adrian Dayaw. Pisong halaga ng illegal na droga ang nasamsam ng pulisya sa Eastern Visayas matapos maaresto ang ikatlong most wanted drug suspect ng rehiyon at isa pang high-value individual sa pinagsanib na anti-drug operation sa bayan ng Palo, Leyte. Isinagawa ang operasyon sa Zone 3 Barangay Campetic kung saan na-recover ang 5 sachet na hinihinalang shabu na may tiyatayang 79 gramo. Kinilala ang pangunahing suspect na si alias Kaloy, 22 anyos, kabilang sa priority target ng pulisya. Kasama rin sa naaresto ang alias Yan, 38 anyos, residente ng barangay Naga-Naga, Palo, na itinuturing na high-value individual. Ayon kay Police Brigadier General Capoy, Regional Director ng PRO8, patunay ang operasyong ito ng matatag na paninindigan ng kapulisan na buwagin ang mga sindikato ng droga at tiyakin ang kaligtasan ng komunidad sa Eastern Visayas. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. Sa kulungan ng bagsak ngayon ng 3 high-value individual sa bypass operation ng Iloilo City PNP, 2.4 million peso ng halaga ng pinagbabawal na gamot kumpiskado. Muling magbabalita dyan, si Patrolwoman Don Brosas. Nasamsam ng pulisya ang mahigit 2.4 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu at naaresto ang 3 high-value individual sa isang bypass operation sa Barangay Baldoza, La Paz, Iloilo City noong ika-20 ng Enero bilang bahagi ng pinaigting na anti-drug operations bago ang Dinagyang Festival. Ayon sa Iloilo City Police Office, umabot sa humigit kumulang 360 grams ng hinihinalang shabu ang na-recover mula sa mga sospek. Nagbabala naman si Police Colonel Wilbert Parilla, OIC ng ICPO, sa mga drug personality laban sa pagsasamantala sa Dinagyang Festival at iginiit na paiigtingin ang intelligence-driven operations, surveillance at police visibility upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Sa hiwalay na operasyon noong ika-19 ng Enero, 3 pang high-value individual ang naaresto at 646,000 halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa isa pang bypass operation sa Barangay Nabitasan, La Paz, Iloilo. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga nakalap na balita ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Regan Robles mula sa PNP Aviation Security Group, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.